Nagsisimula ito sa isang bulong, isang tanong na tila simple at walang malisya. Ngunit sa ilalim ng lambot ng mga salita, mayroong lason. Isang lason na hindi pumapatay ng katawan, kundi ng kaluluwa. Isang lason na dahan-dahang kumakain sa iyong tiwala sa sarili, sa iyong alaala, sa iyong pagkatao. Ito ang sining ng narcissist, ang paggamit ng mga salitang parang balahibo sa gaan, pero may bigat ng kadena. At ngayon, ibubunyag natin ang tatlo sa kanilang pinakamabagsik na sandata. Mga tanong na nakabalat kayo bilang pag-aalala, bilang simpleng pag-uusisa. Ngunit ang bawat isa ay isang pait, isang patibong para sa iyong isipan. Handa ka na bang harapin ang mga ito? Dahil ang pag-alam ay ang unang hakbang sa paglaya. Ang unang tanong, sigurado ka ba dyan? Ito, ang pinakasimple, ang pinakamadalas, at ang pinakamapanira. Tila nagtatanong lang sila, di ba? Tila humihingi ng kumpirmasyon, pero hindi. Ito ay isang atake. Isang direktang pag-atake sa pundasyon ng iyong pagkatao, ang iyong sariling pag-unawa sa katotohanan. Tinawag itong gaslighting. Binibigyan kanila ng dahilan para pagdudahan ang iyong sariling mga mata, ang iyong sariling mga tainga, ang iyong sariling alaala. Halimbawa, naaalala mo ang isang pangako. Isang malinaw na pangako na binitiwan nila. Nangako ka na sasamahan mo ako ngayon at sasagutin ka nila ng isang angiti, isang malamig na ngiti, at ibubulong nila, sigurado ka ba dyan? Parang wala akong natatandaan na ganyan. Sa isang iglap, ang iyong katiyakan ay nagiging alinlangan. Ang iyong alaala na dati solidong bato ay nagiging buhangin na tinatangay ng hangin. Baka nga ako ang mali? Baka katang-isip ko lang ang lahat? Ito ang binhi ng pagdududa na itinatanim nila sa iyong isipan. At paulit-ulit nila itong didiligan. Ang ikalawang tanong, bakit ka nagiging ganyan ka-emosyonal? Ang klasikong sandata, ang pamatay ng anumang lehitimong damdamin. Nasaktan ka, nagalit ka, nalungkot ka, may karapatan ka sa mga emosyong iyon. Pero sa isang tanong, lahat ng iyon ay binubura. Ang iyong sakit ay ginagawang kahinaan. Ang iyong galit ay ginagawang pag-iinarte. Ang iyong lungkot ay ginagawang drama. Bakit ka umiiyak? Ang liit na bagay, pinalalaki mo. Huwag kang sumigaw. Bakit ka ganyan ka-emosyonal? Kinakausap lang kita ng maayos. Nakikita mo ba ang laro? Ang iyong reaksyon sa kanilang masamang ginawa ang nagiging problema. Pinaparamdam nila sa iyo na ikaw ang baliw, na ikaw ang unreasonable, na ang kaya sa susunod, magdadalawang isip ka ng magalit. Magdadalawang isip ka ng Ito ay pagkontrol sa emosyon. Tinuturuan ka nilang kimkimin ang lahat. Hanggang sa isang araw, hindi mo na alam kung ano ang dapat mong maramdaman. Ang ikatlong tanong, akala ko ba okay na tayo? Ito ang tanong na lumalabas kapag sinusubukan mong humingi ng tunay na pagbabago. Kapag binuksan mo ang isang lumang sugat na hindi naman talaga naghilom. Nag-away kayo, sinaktan ka nila, pagkatapos nagsorry sila kung nagsorry man. Pero walang nagbago. Walang pag-ako ng responsibilidad. Isang pilit na kapayapaan. At kapag sinubukan mong sabihin,
Nasasaktan pa rin ako sa ginawa mo noon. Doon lalabas ang tanong, akala ko ba okay na tayo? Bakit mo pa binabalik yan? Isang napakatalinong bitag. Dahil ngayon, ikaw na ang may kasalanan. Ikaw ang nanggugulo ng kapayapaan. Ikaw ang hindi marunong magpatawad. Ikaw ang bitter. Ang kanilang pagkakamali ay biglang nagiging kasalanan mo. Ito ang paraan nila para takasan ang anumang responsibilidad. Premature forgiveness. Pinipilit kang magpatawad nang hindi ka pa handa, nang wala namang tunay na pagsisisi. Dahil para sa kanila, ang okay na tayo ay hindi nangangahulugang naghilom na tayo. Ang ibig sabihin nito ay tumahimik ka na. Kaya't narito ang tatlong tanong. Sigurado ka ba? Para wasakin ang iyong hindi ito mga tanong. Ito ay isang sistema, isang blueprint para sa dekonstruksyon ng isang tao, isang paraan upang gawin kang isang multo sa iyong sariling buhay. Gagawin kang dependent sa kanila para sa katotohanan. Gagawin kang takot sa sarili mong emosyon. Pero heto ang katotohanan na ayaw nilang malaman mo. Hindi ka nababaliw. Ang kanilang mga tanong ay hindi salamin ng iyong pagkatao. Ito ay salamin ng kanila. Kaya sa susunod na marinig mo ang isa sa mga inosenteng tanong na ito, huwag kang tumingin sa loob. Huwag mong tanungin ang iyong sarili. Tumingin ka sa kanila. At sa iyong isipan, sabihin mo ang sagot na hindi nila maririnig. Oo, sigurado ako. May karapatan ako sa nararamdaman ko. At hindi tayo okay. At iyon ay kasalanan mo, hindi akin. Dahil ang isipan mo ay hindi isang palaruan. Ito ay isang santuwaryo.